Hello po mga kasari, kumusta po? Kumusta po ang paninda natin sa araw na ito? So ito ako ngayon, restock tayo sa ating maliit na tindahan dahil paubos na nga po at hindi talaga pwedeng hindi mamili ng isang linggo kasi ang dami ng ubos na yung aking mga paninda kaya hindi talaga pwedeng hindi mamili. Kasi minsan sinubukan ko siya mamili ng medyo maramdami, kaso hindi talaga po pwede kasi minsan nauubusan ng ibang paninda. Anyway, for today's video, ang i-share ko naman sa araw na ito, yung mga rason na ayaw nilang magsari-sari. Bakit ayaw nila na magsari-sari? Maraming mga kadahilanan. Siyempre, unang-una, yung kapital. Ayaw nilang magnegosyo dahil nga walang kapital. Ang akala kasi nila kapag ka nagsari-sari ka, kailangan ng malaking kapital, which is mali po yun. Kasi yung iba nga, laway nga lang yung kanilang puhunan eh. Ano lang sila, madiskarte lang talaga kasi may kapitbahay ako dito. Umasinso talaga ang buhay nila dahil ang kapital niya, laway lang talaga. Marunong siya eh. Dicer lang siya. Kumbaga, kilo-kilo, meron siya dong share. Kaya kaibigan, kung ikaw ay merong na-save na 10K, subukan mong mag-business ng sari-sari. I can guarantee na within 6 months, talagang magugulat ka na dumadami na yung ano mo, yung pera mo. Basta marunong ka lang talaga at may disiplina ka, lalago talaga ang negosyo mo. Pangalawang dahilan bakit ayaw nila na magsari-sari, dahil takot sila na baka uutangin lang ang paninda. Kasama talaga yan yung utang, hindi mawawala talaga yan. Sa ayaw at sa gusto mo, meron talagang uutang sa iyo. Sa negosyo kasi walang kaibigan, walang kapitbahay, walang kamag-anak, walang kapatid. Negosyo ay negosyo. Hayaan mo yung mga tao na magagalit sa iyo kung hindi ka nagpapautang sa kanila. Who cares? Ginagawa mo yan para sa sarili mo eh, hindi mo ginagawa para doon sa mga tao. Kasi nung namili ka sa sa grocery, hindi utang yung paninda mo. Cash to cash basis talaga yan. Kaya yun din dapat ang gagawin natin. Cash to cash basis din. Kaya yung sabi nila, kaibigan kita, hindi ka nagpapautang. Wala akong pakialam. Basta nagnegosyo ako dahil gusto ko umasinso sa buhay. Ganun lang. Pangatlong dahilan bakit ayaw nila ng magnegosyo ng sari-sari dahil boring daw, mabagal ang pera. Gusto kasi natin in realidad na madalian, 'di ba? Or mabilisan or instant money. Kapag nagpalabas tayo ng pera sa umaga, pagkahapon andyan ka agad. Hindi pwede nang ganun. Mainit pinatao, madaling mainip, madaling maboring, ayaw talaga nila ng sari-sari. Pang-apat na rason bakit ayaw nila ng sari-sari dahil maraming kompetensya. Baka wala na daw bibili sa kanilang paninda. Meron at meron talagang bibili sa niyan, maniwala ka sa hindi. Dito nga sa location ko, tapatan ang mga tindahan eh. Sila ang nauna sa akin, kumbaga dekada na silang nagtitinda. Ang tao namimili talaga yan ng suki, namimili sila kung saan nila feel ba. Kung napapansin natin sa palengke, di ba? Mismo, dikitan ang mga pwesto. Ganun lang din yun. Meron at meron talaga bibili. Just try. Kasi kung nakikinig ka sa mga sabi-sabi, wala talagang mangyayari. Pero kung subukan mo, meron talaga yan, kaibigan. Base kasi sa experience ko, merong taga ibang barangay nakarating dito sa amin. May hinahanap siya. O di ba? So di mo masasabi na yung mga tindahan doon kumpleto sila. Paano kung nandiyan lang pala matagpuan sa iyo? So ganun din yun. Kaya sabi ko, ang dami-dami mga nagtitinda doon, daming tindahan doon na mga malalaki. So sa akin lang pala, meron pala ako na ganun. So nawala doon sa kanila. Kaya proud ako, kumbaga natuwa naman, nagalak naman ako kasi meron akong may nabinta naman ako sa araw na yun. Nawala na kung tutuusin, doon na sila dapat sa barangay nila. Another occasion, ibang barangay na naman ito. Nakarating sa tindahan ko, bumili lamang ng yelo. Kaya sabi ko, sa dami-daming tindahan na kanyang madadaan, wala talagang nagtitinda ng yelo. I doubt na walang yung mga tindahan, walang refrigerator. Kapag may tindahan ka, meron ka talagang refrigerator. At alam niyo ba kung ilan ang
piraso binili niya? 30. So, thanks be to God dahil ang laki niyang pasasalamat. Sabi niya, dito lang pala maraming yelo. Kaya doon, nabili niya yung yelo na yun. Kaya laki ko pasasalamat talaga dahil, di ba, sa dami-daming tindahan, tapos dyan lang sa iyo siya makakarating. O, di ba, meron na akong benta sa araw na yun. Panghuling rason, panglima, bakit ayaw niya ng sari-sari dahil maliit lang daw ang tubo, maliit lang ang kita. Sa akin, di baling maliit basta consistent siya. Lagi-lagi, araw-araw. Kapag naipon mo ang mga piso-piso, hindi mo mapapansin na umaabot na pala siya ng libo-libo. Kaya, someday, somehow, yung mga naipon mo, makabili ka na ng lupa o kung wala kang lupa na pwede mapagtayuan ng kubo or makabili ka na ng tricycle na meron ka na maihatid yung mga bata, sundot hatid na sa school. Oo, kaya tumatanggap ka na ng mga sangla. Yung mga bagay-bagay na ganun ba, maliit lang siya pero kapag marunong ka at may disiplina ka, may tiwala ka sa sarili at may tiwala ka sa Panginoon, lalago talaga yon. Ako nga personally, ayaw ko talaga ng sari-sari noon for invalid reason. Pero nung nasubukan ko siya, sabi ko, mali pala yung mga sabi-sabi nila. Bago kasi ako nag-install ng sari-sari, meron kasi akong plan A at saka plan B. Kasi kung ang plan A ko hindi mag-succeed siya, hindi ko feel, so pwede ko siyang i-switch to plan B. Ibig sabihin, pwede kong i-switch ang sari-sari in any business na desire talaga ng puso ko. Pero ngayon, naumpisahan ko na siya, nakita ko siya, naramdaman ko siya, sabi ko, okay pala ang sari-sari kasi araw-araw meron akong piso, nakikita ko lagi ang piso araw-araw. Kaya naman, tuwang-tuwa ako at nagagalak ako ba na ngayon na umpisahan ko siya. So far, happy naman ako sa aking sari-sari. Talagang, kumbaga, unti-unti kong nakikita ang resulta ng aking pagpupuyat, paghihirap, yung pawis, nandoon na lahat halo-halo na. Kaya sabi ko, natutuwa ang yung puso ko ba na, ala, sabi ko, ito na yon. Kumbaga, andito na ako, hindi ko na siya pwedeng i-give up, hindi ko siya pwedeng pakawalan dahil sayang pinaghirapan ko talaga ito. Kaya marami pong salamat sa panunood at sa pagkikinig. Enjoy, God bless everyone.